Ingat lang po sa mga pa-victim tsaka mga paawa effect. Let's stick to the facts. Sa akin, wala akong pakialam kung sinong tamaan dito sa corruption issue na ito. Lahat panagutin. As in lahat. Kung umabot man yan sa doorstep ng Malacanang, panagutin. Ako, marami akong tanong doon sa DBM Secretary. Di ba kay Pangandaman? Marami siyang dapat sagutin. And I understand, humarap na rin po siya dyan sa ICI. Isa po sa mga tanong dito sa DBM, bakit ang daming nirelease na flood control budget sa ilalim ng unprogrammed funds? Ano po ba yung naging pamantayan ninyo? Di ba yung issue dun sa flood control budget daw kay Senator Joel Villanueva? O hindi mahanap sa GAA dun sa General Appropriations Act, dun sa budget law in short. Pero nandun. Hindi siya nakikita sa line item. Pero nandun pala sa unprogrammed funds. Ngayon, magkano doon sa unprogrammed funds na yun ang na-release patungkol po sa mga flood control projects? Ilan doon yung napunta sa mga ghost projects? Ilan po doon yung napunta sa substandard projects? Ano po yung naging pamantayan ng DBM sa pagre-release nito? Pag tumawag lang po ba yung DPWH, okay na po ba yan? Wala po ba sila nakikita ng red flags? Basic questions. Number 2, lagi natin binabanggit ito. Pwede ba namang makapag-insert ng bilyong-bilyong piso itong si Zaldico? Again, antindi nitong insertions itong si Zaldico, kung tutuusin ninyo. Pero another relevant question, pwede bang magawa lahat yun ni Zaldico nang hindi alam ng speaker na nakaupo noon? Sino ba yung speaker noon? Si Martin Romualdez. Okay. May mga DDS, palakpak na. Uy, binabanatan na si Martin Romualdez. Okay na to. Kakampi na natin to. Teka muna. Di ba sinabi ko sa inyo, lahat panagutin. Okay? Huwag yung isipin na sinisingle out kayo. Kasi kung yung ebidensya, tinutumbok din yung rehimen ng idol ninyo, anong gagawin? Kakalimutan na lang. Dahil nagdadrama kayo. Dahil pa-victim si Sara Duterte. Huwag naman ganun. Tama nga na iniimbestigahan din itong itong issue kay Senator Bongo dun sa kumpanya ng kanyang pamilya at dun sa joint venture ng kumpanya na yon dito sa mga Diskaya. Ito mga Diskaya, di ba? Lakas ng loob na hindi na rin magko-cooperate. Yun yung nararamdaman nyo rito sa mga Diskaya yung yung nandun pa rin yung parang meron silang level of comfort na hindi pa namin sasabihin lahat ito. Ano yun? May mga inamin sila dyan sa Senado At hindi po simpleng pandarambong yung akusasyon, yung pinag-uusapan dito. Pero why the temerity to act like this? Alam ko yung sagot Because they can. Because they are well connected. Kaya ang sa akin lang, ingat lang po tayo dito sa mga paawa, pa-victim, tsaka diversionary tactics itong mga iba't ibang mga personalidad na nasa sangkot dito. Kasi ang pinakamasaklap dito, baka sa dulo, tayo na ninakawan tayo na naman po yung mabibiktima sa kadahilanan na walang mapapanagot. Saklap nun, di ba? Hindi siya katulad ng tipong nakasakay ka sa jeep tapos may snatcher. Inagaw yung kwintas mo, cellphone mo, yung bag mo. Hindi mo na nanakaw, hindi mo na na-recovered. Na-recover. Nagpa-blatter ka, sabi ng pulis, ganyan talaga Wala na. Di ba, naglaho na. Medyo matatanggap po pa siguro, no? Kahit ilang araw ka hindi makakatulog. Pero ito, Diyos ko po, napaka-systematic ng pandarambong dito. Kaya ito, bilang panghuli, no? Bago tayo pumunta sa next episode natin. Yan napaka-importante po for all of us to sustain this public pressure on our government agencies to investigate properly, with resolve, with vigor, this flood control corruption and other related issues, and make sure that everyone will be held accountable. Mga sangkot
Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga magnanakaw, consistent yung mga yan eh. Na-master na nila yung sistema. Alam nila kung paano magnakaw. Napaka-efficient, di ba? Mag-i-insert ako, magpapa-ready ako na listahan sa DPWH. Kompleto na, pati yung porsyento-porsyento nila ng mga kontraktor, yung pagpapahiram ng mga lisensya, di ba? Na-master na nila eh. Yung senador na sangkot dito, ito yung ano ko yung para sa akin, ganyan-ganyan, di ba? Tapos meron silang level of deniability. Na-master na nila yun eh. Pero tayo, sila consistent doon sa pagnanakaw. Tayo consistent ba doon sa pagpapanagot? Yun ang tanong. Dapat mas consistent, dapat mas masidhi tayo para panagutin itong mga kawatan, itong mga mandarambong na ito.